everything's possible. Yung naririnig natin kasi na gagawin ng gobyerno natin ay since wala pang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal, ay mag-apply tayo para makakakuha tayo ng extradition treaty with Portugal. Kaya it is a tacit admission na ang dating Congressman Saldico ay nandun sa Portugal at kailangan na ma-apprehend ito para uusad yung kaso niya dito sa Pilipinas. Walang trial in absentia kasi rito sa Pilipinas. Kaya narinig natin minsan na si Secretary Dizon magti-testify na raw by February. Imposible ito. Kasi kung hindi siya maaresto, kung hindi maaresto si Saldico at nandun pa siya sa Portugal, hindi yan maa-arraign, hindi maibabasahan ng demanda to sa Sandigan Bayan. Pag ganon, hindi uusad yung kaso kahit na meron na siyang indictment, meron ng information, meron ng warrant of arrest. Walang trial in absentia, hindi uusad yung kaso. Everything is possible, Bombo Frami, because executive function yan, ikakausapin, and with all the law enforcement authority doon sa Portugal given to the President, pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari yon, and pwedeng magagawa yun within the legal framework ng Portugal. Yung mga big fish na sinasabi natin noon, di ba? Mga senators, mga congressmen, yung mga big contractors na congressmen din, nasa preliminary investigation pa yan nasa sangay ng ombudsman. Na-remember mo, a few days before, si former Senator Revilla, Senator Villanueva, nagkakasubmit lang nila ng counter-affidavit. Ibig sabihin, nasa preliminary investigation stage pa sila sa ombudsman. Wala pang records na ita-transfer sa Sandigan Bayan dahil wala pang resolution ang ombudsman sa mga kasong yan. Confusing si Engineer Alcantara, sabi ng lawyer niya, wala namang recantation, hindi ko binabawi. Yung mga ibang reports naman, yung lawyer ng isang center, so sabi niya, nag-recant na yan, nagbago na yung mga affidavit nila. Yung mga ibang engineers daw nag-recant. Pero yung recantation kasi, napaka-dangerous na gagawin yan ng mga witnesses, mga affiants. Remember, yung sinauna nilang statement under oath yan, nasa either before the prosecutor has to take statements under oath, isusubscribe yan sa kanila at they're supposed to tell truth. At pag nirikant mo yon, sasabihin nagsinungaling ako, perjury yan, pwede siyang kasuhan. So they're in a pickle pag ganun ang mangyayari. And in a long line of Supreme Court jurisprudence, unless there is a clear sign that they are coerced, there's a gun placed beside their temple where they were forced to sign any affidavit stating that these allegations against these powers to be the senators, congressmen, big-time contractors, unless it would be proven that they were forced upon pain, suffering, or even death, then these recantations supposedly should not be given much weight compared doon sa sinaunang statement nila. Be that as it may, as the cliche goes, yung kahit na may recantation yan, kasi remember yung mga bombshells ni Senator Panfilo Lacson, yung mga unfinished projects, yung mga binayaran na wala pang natatapos, yung mga malalaking pera, yung sinaunang statements ng mga resource persons, ng mga witnesses, magagamit pa yan laban sa mga original na respondents. Besides, kung magre-recant yung mga yan, siguradong makukulang yung mga yan kasi hindi na sila sasama sa witness protection program. Mawawala yung kanilang immunity. So I do not know the game plan here.
if totoo na nag-withdraw sila, nag-recant sila sa mga statements nila. Either way, kulong sila.